Well, in this video, asahan nyo na loan apps na naman po yung pag-uusapan natin dito. At hindi ko na patatagalin, which is itong si Finara Credit Fast Cash Loan na under po kay ZRT Credit and Lending Corporation. Well, do you think ba bago tong loan app po na ito or bagong balik sa Google Play Store? Kasi ito po ay madadownload sa Google Play Store. Kasi FYI po, nasubukan ko na po si ZRT Credit Loan App po. Isa po siyang loan app before. ZRT Credit po yung pangalan niya. Natry ko nga po last year at yan po yung video ko na yon, which is nawala to eh. Matagal po siyang nawala at ngayon nagbabalik siya sa katauhan ni Finara Credit. Well, alam niyo ba, isa po siyang instant loan app na nag-offer po siya agad-agad ng approved loan offer. Hindi ka masizero dito kasi everybody has a chance po na ma-approve po dito. And guess what guys? Medyo malaki rin yung pinagbago niya from last year, lalo na sa kanyang loan offer, sa loan details, sa interest rates niya. Medyo umokay siya ngayon. Kung pagbabasihan ko sa loan offer niya sa akin ngayon, don't worry, hindi siya auto-disbursement. We have the right to choose pa din if gusto po natin mangutang dito, which is ginawa ko siya. Kasi nga naman, promising siya ngayon, hindi siya katulad before. Well, ang dami nyo pwedeng malaman sa bagong balik or bagong loan app po na ito na si Finara Credit. But before I start, disclaimer lang muna tayo, no? And this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po na gusto kong i-share po sa inyo para mabigyan ko kayo ng heads up before trying this loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo makita mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Nakita ko kasi ang ads nito. Sabi ko nga, kapag mga ganitong mga atake is loan up siya. So, kinlik ko yung craving something new. So, nag-direct ako sa Google Play Store at nakita ko nga na loan up po siya. And from the moment that I'm trying this loan up, kung makikita nyo, wala pa siyang ka-review. And I think, wala pang nakapag-download. Ako ba yung nauuna dito? The moment that I'm trying this loan up, pero kung if ever late mo na siyang mapanood, of course, kapag makikita mo to sa Google Play Store, makikita mo na may ratings na at may downloads na. Pero dahil fresh pa siya ngayon dito at ako pa lang yung isa sa makapag-try nito at nakita ko dito, this year 2026 lang pala talaga siya bumalik. Ngayon lang din siya naging visible. Kaya bagong-bago pa lang talaga din siya. Well, anyways, no, bago ako mag-proceed po, no, alamin po muna natin sa SEC website, under sa list of recorded online lending platform, kung siya po ba ay naka-register ngayon. And unfortunately po guys, no, hindi ko siya makita doon. I don't know, but wala pa din po siya doon. But anyway, since available siya sa public, alam niyo naman ang trabaho ko is mag-review before nyo pa siya ma-try. Kaya din-download or in-install ko pa din po yung app. Well, dito guys, bubunggan agad sa atin yung kanilang privacy statement na nagre-record po silang ma-permit po itong mga nandito, which is very common sa mga online loan apps. And in-agree ko po siya for me na makapag-proceed. Well, after po nito, diba, ayaw niya na magpa-screen record, ayaw niya na magpa-screenshot, at buti na lang po nabantayan natin at pinicturean ko na lang po yung aking phone para tuloy-tuloy pa rin po yung ating pag-visualize po ng ating process of application. Well, atin na nga, no? So, after po ng privacy statement po na in-agree ko, dito guys, I need to input my mobile phone number. And then after po nyan, kinlik ko tong send para mabigyan or masendan na ako ng verification code. Well, FYI po, yung number na ginamit ko sa ZRT Credit last year, ito din yung number na pinang-fill up ko dito at na-detect niya yun. At nakalagay po deactivated number daw. So, ibig pong sabihin po na delete ko na yung account ko dito, hindi niya na tinatanggap muli yung aking mobile phone number. So, again, ibig sabihin nun, confirm po si Finara Credit at si ZRT Credit na na-try ko before is iisa lang po sila. Nagkaroon lang po siya ng update. So anyways, nag-change na lang ako ng mobile phone number para makapag-proceed pa din po ako. Then after po nito, nandito na po tayo agad sa homepage po ni Finara Credit na ZRT Credit. Nakalagay po dito na meron po silang pinapautang po ng up to 50,000 pesos. Wow. Again, subject for evaluation to ha. Lalo kapag new borrower po tayo. But don't worry, wag mag-uunahan. Lahat ma-o-opera. Well, kinik nyo itong apply now. Well, dito guys, meron siyang notification dito na i-permit ko daw po yung usage access under sa settings ng phone ko para daw makapag-proceed ako sa next step. Pero guys, ito, hindi ko siya pinroceed. Kinlose ko siya. Nakakapag-proceed pa rin naman kahit hindi po natin yan i-allow. Well, after po nito, no, nandito na po tayo sa application process. Dito agad-agad bumubungad sa atin yung identity information or the ID verification po ito. Ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. Pili lang kayo ng isa dyan. Marami nun pong choices po dito. So, kapag nakapili po tayo, pipicturean din po natin yan right away. Kapag napicturean po natin yung ating ID guys, na mag-auto-capture po yung mga details po ng ating ID like our ID number, full name, date of birth, gender. I-check na lang po natin yan dyan. Well, after po nito, next tayo, which is the personal information na po. So, under na personal information, nandito si industry classification or the
employment status po natin ito. This include also our income information na po kasi naghihingi sila dito ng company details or income details. So for you to have an idea, no, sabi ko nga sa inyo, ito po yung occupation type po na nire-require po nila, and don't worry guys, ang dami nito. Well, this include also kung ikaw ay unemployed, housewife ka man, student ka man, or etc. And of course, napakadaming choices dito. Pili lang kayo ng isa. And for me po, I choose unemployed lang. So kapag unemployed lang po yung piliin po natin, wala na tayong pipilapan po na company or income details kasi unemployed tayo. So ang kasunod na po noon is the educational background, marital status, number of children, total credit cards, property ownership, addresses, email address. Dito sa baba guys, huwag nyo nang fill upan. Pero sasabihin ko na rin, Viber account, Facebook account, alternate phone number. Itong tatlong ito, optional siya. So huwag nyo nang fill upan. Well, after po nito is the contact information na po. Guys, limited lang naman yung hinihingi nila. Dalawa lang naman. After po nito, this is followed by our identity verification or the facial verification po. Magsiselfie lang po tayo dito at sundin lang po natin yung instruction. Then after po nito, may instant loan offer na po siya agad-agad po sa akin worth 1,000 pesos. Ito din yung offer niya po sa akin before under KZRT credit loan of last year, 1,000 pesos din. Then yun nga, medyo mataas yung interest rates nun or fees nun. Whereas, ito na nga, i-click natin tong withdraw now para makita natin yung loan details. Nakalagay po dito na may loan amount nga po ako ng 1,000 pesos. And then guys, wala pa akong naka-fill up dito na receiving account kasi hindi pa nga ako nag-fill up. So, i-view muna natin dito yung repayment plan po nila sa akin. And hanggang term 6 po yung kanilang repayment plan sa akin. And alam nyo ba, twice a month akong magbabayad dito. Yun yung intervals ko dito. Every 15 days po yung payment ko. And from term 1 to term 6, so lumalabas po na 3 months to pay ko po siyang babayaran. And look at the amount po. Grabe no, ang baba. Halos equally divided naman po siya at napakagaan lang niyang bayaran if it is what it is. Kung ano yung sinabi nila dito or in-offer nila sa akin. Kasi alam nyo ba, inad ko lahat yan. Inad ko yung repayment amount ko from term 1 to term 6. At lumalabas guys no, na nagtotal lang po siya ng 1,023 pesos. 23 pesos lang yung interest rates po nila sa akin for this whole 3 months to pay. Na lumalabas, 2.3% lang yon. 3 months to pay ha, hindi monthly. Grabe, napakababa na parang halos wala tayong binabayaran, na parang halos hindi natin ramdam magbayad nun. Well, hindi pa naman siya nagtatapos doon, don't worry. Kasi dito sa baba, i-view natin yung service fee na may 15 pesos silang binabawas sa akin. At sabi niya dito, ang amount daw na ma-receive ko or ma-disburse na lang po sa akin is 985 pesos. Kasi nga po, yung 15 pesos, binabawas siya sa 1,000, kaya 985 na lang yung natira. Ayaw mo pa ba nun? 15 pesos lang yung mababawas na parang hindi mo rin ramdam. Grabe, diba? Kung titingnan mo nga, kung it is what it is, kung ito nga talaga yon, sana ito na talaga yon. Ang ganda, ang bongga nito. Kasi almost buong matatanggap, long-term payment, napakababa ng interest rate. So, ang layo ng difference niya before. Kasi grabe, before, 7 days to pay lang talaga yon. And then sa 1,000 pesos, 770 na lang ma-receive ko. Ganun before. Napakalayo talaga ng diferensya nila. Kaya sabi ko, grabe ang pinagbago ni ZRT Credit sa katauhan ni Finara Credit ngayon. Ang ginawa ko, of course, no, nag-fill up ako ng aking receiving account dyan or withdrawal account na either e-wallet or bank account lang. And then, pinili ko pong disbursement account po is GCash. Well, after niyang sinubmit ko po yung aking application dito. So, application successful na daw and then get your money in seconds after approval. And then, to know, pagbalik ko sa app, nakakaloka dahil rejected ako. And then, I can retry after 14 days. Nakakaloka, diba? So, sayang-saya pa naman sana ako. Kasi very, very promising siya. Ang laki, ang lala ng pinagbago niya compared before. Ang ganda sana ng pinagbago. Sayang lang kasi hindi ako nabigyan ng pagkakataon na ma-approve para malaman ko sana kung legit ba. Kung ito ba talaga yung matatanggap ko? Totoo ba yung details nila dito? At anyways, if ever may nakapag-try sa inyo dito, no, ng Finara Credit Loan App, guys, paki-comment down below po ng experiences nyo po dito para if ever may heads up tayo, aware din po yung iba nating viewers kung legit ba talaga yung kanilang loan details dito, kung it is what it is. Well, don't worry, lagi naman po ako mag-a-update po sa inyo, kaya dapat po nakasubscribe kayo at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun naman po, thank you po for watching this video. See you in my next video. Bye!